Sa natin ay patungkol sa katapusan ng panahon, no? The readings, it's about the end times, no? Kung ang lahat ay lilipas at tayo ay kukunin ng Panginoon, no? So, very important na dito sa gospel, no? Sabi niya, people are marrying, people are drinking, people are buying, selling, building, doing their everyday life. Ito lang po yung sinasabi, no? Na may mga tao na ginagawa nila yung pang-araw-araw lang. And then the Lord will come. No? The Lord will come. Di natin alam kung kailan, but definitely the Lord will come. So, ang sinasabi sa atin dito sa gospel is that yes, you can continue your daily life, but we also have to prepare for eternal life. No? Kasi itong eating, drinking, marrying, planting, building, selling, buying, they are for this life. No? So importante, we take care of our life here on earth, but do not fail, no? To prepare for life eternal. The other one po, sabi din dito, no? Pag dumating ang Panginoon, pag dumating yung katapusan, hindi natin alam kung kailan, it will just happen. Parang sinabi dito, no? Parang kukunin ng isa, may iwan ng isa. No? Dalawa yung natutulog, kukunin ng isa, may iwan ng isa. Dalawa yung nagtatahip at nagpiprepare ng pagkain, kukunin ng isa, may iwan ng isa. Ang sinasabi dito, no, is that depending on how you live your life, kung paano ka namumuhay, kung ang pamumuhay mo ba ay naayon sa utos ni Jesus, sa mga turo ng Panginoon, ang iyong mga ang iyong pag-iisip, ang iyong salita, ang iyong gawa, ay naayon sa utos ng Panginoon at naniniwala ka sa Kanya, then we will enter eternal life, no? Pero may mga tao na narinig na nilang mabuting balita, narinig nila ang storya ni Jesus, natanggap na nila ang ebanghelyo, pero hindi pa rin naniniwala at yung pamumuhay nila ay hindi ayon sa pag-ibig, no? Gaya sa unang pagbasa, sabi dito, no? You should live a life of love, no? Ang pamumuhay mo ay dapat naaayon sa pag-ibig. So sinasabi dito sa gospel, this is the truth, na may mga tatawagin ng Panginoon sa buhay na walang hanggan at may mga tao rin na may iwan. No? May mga tao na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So maganda po, no? Evaluate natin. How are you living your life? No? Paano ka namumuhay? Yung ginagawa mo ba, yung relationships mo ba, yung iyong pananalita, yung pag-iisip, ay naaayon ba sa turo ng Panginoon? Salvation is free. No? Ang pagliligtas po ay para sa lahat, pero we have to make a choice and we have to live ayon sa turo ng Panginoon. Kasi huhusgahan tayo, no? Ikaw at ako, we will be judged according kung paano tayo namuhay. So importante po, no, na itong papunta na tayo sa Christ the King at tapos sa Advent, ano? So importante na pagka nakakarinig kayo ng mga mabuting balita na ganito tungkol sa katapusan ng panahon, huwag kayong matakot, no? Kasi at the end of the day, ang Panginoon ang ating inaasahan. Pero sana, pag nakakarinig kayo ng mga mabuting balita na ito, maging evaluation ng buhay natin. Ano? It's time to make an assessment, no? To have an evaluation na yes, kailangan nating mabuhay dito sa lupa, pero nag-iipon ka rin ba? No?
Or na ibig sabihin natin, are you also preparing for life eternal, ang buhay na walang hanggan? Pangalawa, kung paano ka namumuhay ngayon, how you live your life, sa tingin mo ba ikaw yung kukunin ng Panginoon o ikaw yung maiiwan? At the end of time, God will send His angels to gather